natutuwa na kasama niya ang katabi niya ngayon? Parang konti lang yung masaya sa katabi nila. Sino natutuwa na nandiyan dyan ang katabi mo ngayon? Amen. Alam niyo po, nasa last topic na tayo ng ating series. Ang series po natin ng February is all about the cost of love. Pwede ba nating sabay-sabay yun banggitin na merong malakas na tinig? The cost of love. Alam niyo po, ang pag-ibig talaga, hindi siya basta-basta. At ang pag-ibig po, it ain't cheap. Ibig sabihin, hindi siya mumurahin. Oo, may halaga ang pag-ibig. At meron tayong sinasacrifice para sa pag-ibig. Ganon din naman po ang bawat Christians, kung gusto nating sundan si Jesus Christ, at saka ipamuhay natin yung gusto niyang buhay na ipamuhay natin, alam niyo po, tandaan natin, it will cost us something. Kung paano po nagmamahal tayo sa mga mahal natin sa buhay, it cost us something. Sino dito recently, may mga nakaaway ka, tapos na-resolve nyo yung pag-aaway nyo sa pamamagitan ng pagpapatawaran sa isa't isa? Alam niyo po, yung pagpapatawad sa kapwa, that's costly kasi hindi laging ganun na deserve ng mga taong mapatawad. Yun yung feeling natin lagi. But ang pagpapatawad, it is part of what we call love. Sabihin nga natin yung word, love. Yung pag-aalaga sa mga tao, pagkikare sa mga tao, costly rin yun. Kasi kukuha ng time, energy, effort, meron kang isa-sacrifice na isang bagay para sa kapwa mo. At higit sa lahat, yung pag-i-invite natin ng mga tao kay Christ. Meron ba dito mga VIPs tayong kasama? Amen? Pwede bang taas niyo yung kamay niyo? Mga VIPs, ayan, pwede ba natin silang i-welcome? Palakpakan naman natin. Ayan, praise God. Welcome po sa Radiance of God's Glory. Ang pag-invite po ng mga mahal natin sa buhay, friends, relatives, alam niyo po, it's costly kasi pwede kang i-reject, pwedeng i-ignore ka, at saka yung iba pwedeng tutuyain ka dahil sa pag-i-invite mo sa kanila. Pero kailangan natin pong tandaan, next slide, that the love that costs the most is the love that changes lives the most. Ibig sabihin, kung ang pag-ibig talagang sumisingil ng malaki, yung pag-ibig na yon yung nagbabago ng buhay ng mga tao. And I believe, ang pag-ibig na yon, walang iba matatagpuan natin kundi kay Jesus lamang. Dahil siya po ay nagbigay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Ang cost, ang pinakita niyang halaga ng pag-ibig niya sa atin, ay hindi po nagbigay siya ng kung anuman na regalo. Ang mismong regalo niya sa bawat isa sa atin ay actually ang buhay niya. Yun ang naging kapalit, kaya tayo ngayon pwede nating ma-experience ang tinatawag na eternal life o buhay kung saan kasama natin ang Diyos. At ang buhay na yon, meron tayong security na kahit anumang mangyari sa atin dito sa lupa, negative man o positive, alam natin secured yung future natin. Dahil alam natin, pag dumating ang panahon na tayo po ay magiging 6 feet below the ground, haharap lahat tayo sa Diyos. Kahit anumang status mo sa buhay, haharap tayo sa Diyos. At magkakaroon po ng tinatawag na Judgment Day. Ibig sabihin, lahat ng ginawa natin, hahatulan ng Diyos. Kung kaya, wala pong makakatakas sa harapan ng Diyos. Bakit ho tayo natatakot magkasala? Bakit hindi tayo nabubuhay that we only live once na pwede na nating gawin lahat ng pwede nating gawin? Di ba? Kasi parang baliwala lang din naman pala buhay natin. Kung ang buhay natin ay parang bula lang. Pero alam natin deep inside, ang buhay natin merong purpose. Ang buhay natin, gusto nating magamit sa isang ikabubuting bagay kasi after this life, we know that there is another.
may isang buhay na naghihintay sa atin. And nakabata yon sa gagawin natin dito sa lupa, kung anong magiging buhay din natin sa susunod. Kaya inaayos din natin ang ating buhay. Kung wala hong impyerno, abaho, panalo ang kasamaan. Napansin nyo ba yon? Kung walang impyerno, panalo ang kasamaan. Dahil bakit? Pwede na pala nating gawin lahat ng pwede nating gusto o lahat ng gusto natin kahit masama. Kasi wala namang ganti. Pero alam natin, meron. Kung kaya, ang bawat mananampalataya, ang bawat Kristiyano po ay tinatawag ng Diyos to live a life na katulad niyang buhay na pinamuhay niya po. Ito po yung topic natin ngayong umagang ito, a life of costly love. Tayo lahat ay manalangin. Inaanyayahan ko po kayong yumuko at pumikit. Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, patuloy ka pong mangusap sa aming mga puso at isipan. Baguhin mo po kami ng iyong mga salita at tulungan mo po kami bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, makapamuhay po kami to live a life of costly love. In Jesus' name, tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Alam niyo po, kung nag-iisip tayo na easy lang ang pag-ibig, pwedeng nagkakamali po tayo. Sa mga nagkaroon na po ng family dito, alam kong mahirap po magmahal, no? Lalo na sa mga tao rin na nakakasakit sa atin. Kahit mahal natin yan sa buhay, anak natin, asawa natin, tatay natin o nanay natin, hindi po biro yung pag-ibig eh. Kasi ang pag-ibig, hindi po easy na bagay. Ang totoong pag-ibig, kailangan ng totoong trabaho, totoong sacrifice, at totoong biyaya. Kaya kailangan natin ang Diyos para ipamuhay po natin ang totoong pag-ibig. Amen? Now, nung nakaraang linggo po, alam ko nag-topic si Bishop sa atin, but this time, ang goal ng topic na ito ay maipamuhay naman natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Dahil baliwala kung puro tanggap lang tayo ng tanggap, tapos hindi naman tayo nagbibigay. Hindi naman natin pinaparanas sa kapwa yung pag-ibig na naranasan natin. Kung kaya, ang point number 1 po natin, a life of costly love forgives. Ang isang totoong pag-ibig na talagang sumisingil, talagang sacrificial, ay nagpapatawad. Hindi ko po alam sa inyo kung sino yung merong mga nakaaway netong mga nagdaang araw. O baka meron kayong hindi pinapatawad. Tayo po, meron tayong ibang mga churches pang hinahawakan sa Kabuyaw, sa Simon. And nakakausap ko po yung mga members natin, nakakasharean ko sila. Yung iba po sa kanila, mga senior na rin, mga 85 years old. Yung iba, mga kabataan, 14, 15, 17. Pero alam nyo, isa lang halos yung mga nagiging kwento-kwento nila, na kung saan, sabi nila, ang hirap daw po magpatawad. Naniniwala ba kayo doon? Totoo, mahirap magpatawad. Isa sa nakikita ko nga, sabi ko, aba kung sulat lang ng tao ang Bible, pwede nang padaliin na natin yung buhay natin, di ba? Huwag na natin patawarin. Pero bakit kaya hinihikayat tayo na magpatawad? Kasi yun po mismo ang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pwede bang ilagay natin tong verse dyan? Hindi ko na ilagay, alam ko sa PowerPoint. Pero kailangan po natin tignan ang sinasabi ng Matthew chapter 6, verses 14 to 15. Alam niyo po, napaka-importante ng Matthew chapter 6, verse 14 to 15.
Dahil sinasabi po dito, yung isang bagay na pwedeng makapagpahadlang sa atin para maranasan natin ang kalangitan, ang biyaya ng Diyos ay ang hindi pagpapatawad. Tingnan niyo po ang sabi, if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Pag nagpapatawad ka sa kapwa mo, ang Diyos mo na nasa langit, ang Ama mo na nasa langit ay patatawarin ka din. At tignan niyo po yung sabi, verse 15, but if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ganun din yung measurement ng gagawin ng Diyos sa'yo. Kung hindi ayaw mo patawarin yung kapwa mo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos na nasa langit. Kung kaya, meron pong isang story sa Bible na alam kong kapupulutan natin ng aral at malamang sa malamang, marami sa atin alam na yung story na to. Pero gusto ko pong i-recall sa inyo ang story ni Joseph. Si Joseph po ay pang-11 sa 12 na magkakapatid. Ano? At si Joseph po, siya yung dahil bunso siya or panghuli sa bunso, alam niyo po ba na siya yung favorite din ng tatay niya na si Jacob. Dahil yung nanay niya ni Joseph, yung favorite wife or yung talagang mahal na asawa ni Jacob. Nadaya lang kasi po si Jacob nung father-in-law niya. Ano? Kaya nagkaroon siya ng ibang anak sa ibang babae. But nonetheless, sa lahat po ng magkakapatid, si Joseph yung favorite niya. At syempre kapag favorite, merong special treatment. Ano naging special treatment kay Joseph? Hindi po siya pinag-aalaga ng mga tupa, hinahayaan lang yung mga kapatid niya. Tapos si Joseph, siya po yung ginawa ng tatay niya ng balabal ng maraming kulay. No? And syempre, kapag favorite, ng special treatment, ganyan. Ngayon, merong iba, yung hindi mga favorite, yung mga hindi napapansin yung efforts, mga kapatid ni Joseph, nagsiselos naman sa kanya. So, nag-usap-usap sila one time, sabi nila, sige, asarin natin si Joseph, itapon natin siya sa balon. At isang araw nga, nagkatuyaan yung mga magkakapatid, tapos naitulak si Joseph sa balon. At naghintay sila, mayroong mga Midianites, mga businessmen po ito, mga mapera na bumibili ng mga slaves. Sabi nila, alam ko na gagawin natin. Itong kapatid natin na si Joseph, ibenta natin sa mga Midianites na yan. At pag nabenta na natin siya, meron tayong pera, tapos at least mawawala na yung favorite son ng tatay natin. Yung attention naman ng tatay natin mapupunta sa atin kasi wala na yung favorite niyang anak. So, sa madalit salita, si Joseph po ay naging slave. Binenta siya sa lugar po ng Egypt. Sabihin nga natin, Egypt. At alam niyo po, sa Egypt, naranasan ni Joseph na maturing ka na hindi ka tao. Ikaw ay bagay. Ikaw ay pag-aari. Dahil ganun po ang pamumuhay ng isang slave. Wala kang will. Kung ayaw kang pakainin ng amo mo, hindi ka kakain. At ang slave po, sila ay nakabahag lang, wala rin po silang tsinelas. Kung kayo nakapaglakad na sa labas, walang tsinelas, mainit, tirik ang araw, anong mangyayari sa paa natin? Lapnos ang paa natin. Di ho ba? Just imagine yung karanasan ni Joseph na to. Pero sa totoo lang, tandaan niyo po, si Joseph, lahat ng reason para magtanim siya ng sama ng loob, pwedeng talagang magawa niya yung bagay na yun . Na dapat hindi siya magpatawad.
Kasi bumalik na yung mga kapatid niya sa tatay niya, nagsinungaling, di daw nila makita si Joseph. Yung balabal, nilagyan nila ng dugo ng sheep, pinakita sa tatay nila, umiyak yung tatay nila. Alam mo yun, yung ginawang ka ng storya, siniraan yung pagkatao mo, you have every reason para wag magpatawad. Pero next slide, isa sa makikita nating lesson is holding on to unforgiveness does not make people who hurt you suffer. Sino nagsasuffer? Ikaw na hindi nagpapatawad. Kasi dala-dala mo yun sa buhay mo. Mabigat lagi ang loob mo. May isa nga po kaming kapatiran sa satellite church natin, nakapag-testify siya. Sabi niya, Pastor, alam niyo po ako, senior na ako, pero meron akong kapitbahay na talagang ang sama-sama ng loob ko sa kanya. Lagi ko siya nakikita, ang bigat-bigat ng loob ko, hindi ko siya kinakausap, talagang gano'n, yung feeling niya. Pero alam niyo, sabi niya, nung nagkaroon daw ng sakit yung asawa niya, yung kapitbahay daw niya na yun na kinakasamaan niya ng loob, yung nauna pang tumawag ng tulong para madala sa ospital yung asawa niya. Bigla siya daw natauhan. Sabi niya, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, ba't ba hindi ako nagpapatawad? Samantalang itong taong to, na wala namang pananampalataya sa Diyos, hindi naman nag-church, siya pa yung unang tumulong sa akin. Siya pa yung unang nakitaan kong nagmamahal. Bakit ganun? Sabi niya. Kaya simula nun, sabi niya, nagawa niyang magpatawad. Nakakatulog na siya ng mahimbing, ang gaang-gaang na ng loob niya, gumanda yung relationship nila. Ngayon daw, kapag halimbawa walang pagkain sila, nagbibigayan sila ng pagkain. O kaya kung merong pagkain may sobra, ay, meron kami ganito. No? Nagtutulungan na sila ngayon. Now dito natin makikita, yung unforgiveness is something na pwedeng makahinder sa atin sa pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Tignan niyo po ang sabi ngayon sa Genesis chapter 45 verse 4 to 5. Ito na po yung time na kung saan si Joseph talagang makakabawi na sa mga kapatid niya. Ito yung time na kung saan from being a slave, alam niyo po kung ano naging ranggo ni Joseph? Second in command sa buong Egypt. Meron na siya ngayong power. Pero tignan niyo yung sinabi niya. Sabay-sabay nga nating basahin, mga kapatid. 1, 2, 3, go. Tapos sinabi ni Joseph sa kanila, tara dito, lumapit nga sila at sinabi niya, ako yung kapatid niyong si Joseph, yung binenta niyo sa Egypt. Huwag na kayong mag-alala, huwag niyo nang sisihin ang sarili niyo sa ginawa niyo sa akin. Dinala talaga ako dito ng Diyos para iligtas ang maraming tao. Bakit? Ano bang nangyari doon noong unang panahon? Paano from being a slave, naging second in command si Joseph? Alam niyo po, tinaas siya ng Diyos. Dahil meron po siyang isang gift na mag-interpret ng dreams. And based po sa ibang historical references na meron tayo sa kapanahunan na to, para ka po makapag-usap sa isang Pharaoh, eye to eye, equal sa equal, meron pong tinatawag na 72 steps. So, maraming palapag, nandoon yung Pharaoh, and para kayo maging eye to eye, kailangan niyang bumaba ng steps, isa-isa, at magsasalita siya sa iba't ibang wika. Ang isa pong Pharaoh,
meron siyang alam na 70 languages. Si Joseph na isang slave, kung bakit po siya yung pinaniwalaan, ang sabi po sa Book of Jasher, wala po siya sa Bible, another reference po siya na makikita natin sa iba pang historical documents, na kung saan, ang sabi po ay si Joseph, kahit slave siya, nakapagsalita siya ng 36, ilan po? 36 languages. Na hindi makapaniwala yung Pharaoh kasi tinawag niya yung ibang mga magikero, witch, mga iba't ibang wise men sa buong Egypt, pero hindi siya convinced sa kanila. Ito yung kakaiba. Si Joseph is slave, pero nakapagsalita siya ng 36 languages. And then, alam niyo po, na-interpret niya yung dream ni Pharaoh na magkakaroon ng great famine. Buong mundo na taggutom. Tapos, after nun, ginawa ni Pharaoh si Joseph na second in command. Nakapag-prepare sila sa 7 years na taggutom. Kung kaya, ang lahat ng mga tao sa buong mundo nung time na yon, pumupunta ng Egypt para kumuha ng pagkain. Narinig po ng mga kapatid niya sa Canaan, pumunta sila sa Egypt at tignan niyo po ang sinabi niya sa kanila. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Imagine niyo na lang po, kung tayo yon ginawa ng sama ng loob, talagang nagawa ng di maganda, meron tayo ngayon sama ng loob sa kanila, parang storya ba na nakapag-ibang bansa ka, no? Gumanda na yung buhay mo, tas pagbalik mo, wala kayong dala sa akin. Kasi nung nandito ako, minamaliit niyo ako, parang gano'n, yung trato natin madalas. Pero kay Joseph, iba. Pwedeng pagbayarin niya nga yung mga kapatid niya. Pwedeng mag-suffer na lang yung mga kapatid niya. Pero instead, pinatawad niya. Bakit po? Next slide. Kasi po yung closure is a decision. Hindi po conversation. Kung gusto mong magkaroon ng pagpapatawad, kung gusto mong matapos yung hindi matapos-tapos na sama ng loob, kailangan magkaroon ka ng decision. Kailangan mag-decide ka. Tatapusin mo ba o ipagpapatuloy mo yung sama ng loob mo? Genesis chapter 50, next slide, verse 20. Tignan niyo po yung sinabi niyo. Oo, masama nga ang ginawa niyo sa akin. Pero binaligtad yun ng Diyos. Meron bang bagay na ginawa sa iyo ang isang tao? Napakasama. Kayang baliktarin ng Diyos. Amen? At tignan niyo, sabi, ginawang mabuti para maraming buhay ang maligtas gaya ng nangyari ngayon. Naiintindihan po ni Joseph na kapag tayo mismo kumakapit dun sa unforgiveness na nafe-feel natin sa ating buhay, actually, naintindihan niya na pwedeng ito yung maging barrier para hindi niya maranasan yung blessings ng Diyos sa buhay niya. Next slide. Si Joseph po ay nagpapatawad, hindi dahil sa deserve yun ng mga kapatid niya, kundi nirefuse niya na i-block ng bitterness, ng kapaitan, yung blessing sa buhay niya. Sa tingin niyo ho ba, mararanasan ni Joseph yung masayang buhay kung nakakuha siya ng revenge? Kung nakabawi siya sa mga kapatid niya? Sa tingin ko po, hindi niya mararanasan yon. Dahil sa, makikita natin, ang ginamit ni Lord ay yung isang tao na kung saan nagpapatawad talaga.
Kung kaya maraming nakalapit, maraming nakahingi ng tulong nung nasa peligro sila ng buhay nila. Biruin nyo, kung isang tao yung ilalagay natin sa isang position na meron siyang sama ng loob sa mga iilang tao, kapag siya yung lalapitan na ng mga kapitbahay niyang meron siyang hindi magandang pagkakaintindihan, ano hong mangyayari? Tutulungan niya pa rin ba yung mga taong yon o hindi? For sure, baka hindi. Kung kaya nagkakaroon ng mga pag-aaway-away, pamilya pagdating sa politics. 'Di ba? Nababalitaan na lang natin, namatay si ganito, si ganyan, nagkaroon ng barilan. Bakit? Dahil sa mga ganyan, unforgiveness. Some of us, pwedeng nire-rehearse pa natin sa isipan natin yung mga masasamang ginawa sa atin. Paano tayo sinaktan? Paano tayo ginawa ng di maganda? May mga naikwento nga sa akin minsan, sabi nila, Pastor, hindi ko talaga mapapatawad yung babae na yun. Sabi niyang ganun. Matanda na to sabi niya, Pastor, hindi ko siya mapapatawad. Kasi yung asawa ko, kahit patay na, siya yung kumuha nung SSS. Kabit lang siya. Ako yung totoong asawa, sabi niyang ganun. 18,000 yung nakukuha niya monthly. Nakapagpa-aral siya ng anak niya. Siya yung nag-enjoy. Sabi niya, hindi ko talaga po, Pastor, mapapatawad. Ang hirap patawarin. Some of us, baka naghihintay munang mag-sorry sa atin yung mga taong nakasakit sa atin bago tayo mag-sorry. Some of us, nahihirapan sigurong i-let go pa rin yung mga taong nakasakit sa atin. Pero ito po yung isang bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Magpatawad. Mahirap gawin, pero kailangan nating pagkatiwalaan ang Diyos. Alam niyo ho, ang pagpapatawad, it is a matter din talaga ng faith. Bakit po, Pastor, sumama dyan yung pananampalataya o pagtitiwala? Bakit? Kasi inaasa mo na ngayon na si Lord, siya yung bahala dun sa tao na yun. Kasi po pwede hong ang mangyari, kung we will take matters into our own hands, pwedeng ang mangyari ho kasi, mapasobra yung punishment dun sa isang tao na yun. At baka rin kulang. Hindi natin alam ano ba talagang parusa yung tama. But one thing is for sure, si Lord, alam niya kung ano yung tama. At tignan na lang natin din ang ating mga sarili. Hindi ba sa bawat araw na nagkakasala tayo, maliit man o malaki, lahat naman yun pantay-pantay sa Diyos eh. Nasa harapan din ng Diyos, marami tayong pagkukulang. Imaginein mo, kung ikaw nakakakalimot sa Diyos, ikaw hindi nagbibigay ng oras sa Diyos, tapos nagagalit ka sa mga taong hindi ka na chinachat, hindi ka na binibigyan ng pansin, walang ini-spend na time sa'yo. Just imagine how God feels. Pero sinasabi niyang, pinapatawad pa rin kita. Wini-welcome pa din kita. Kaya sa ating binasa kanina na sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, it is important na maalala natin to forgive dahil tayo ay pinatawad din. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na.
Ang seryoso mo kasi. Amen? Pangalawa po, costly love cares. Ang pag-ibig, ang totoong pag-ibig ay talagang merong pakialam. Talagang nagbibigay siya ng care sa mga tao. Meron pong isang story sa Bible na siguro hindi kayo familiar. Pero ito po yung story tungkol kay David at sa isang tao na nagngangalang Mephibosheth. Si Mephibosheth po ay isang cripple na tao. Ibig sabihin, hindi po siya makalakad. Hindi ko po alam kung putol ba paa niya o maliit yung paa niya. Pero isa siyang cripple sa parehas na paa. Hindi niya kayang lumaban. Si Mephibosheth po, hindi niya kayang magtrabaho. Wala siyang maibibigay para siya ay tulungan ni David. And interestingly po, siya po ay nakatira, next slide, sa lugar ng Lo-debar. Sabay nga natin sabihin, 1, 2, 3, go. Lo-debar. A place po of shame, ang ibig sabihin, a place of shame, rejection, and insignificance. Noong unahong panahon, may mga lugar ho talaga para sa mga taong walang kwenta sa society. Lugar talaga nila yon. Bakit? Kasi wala silang maitutulong. Lagi na lang silang manghihingi, lagi lang nandiyan sa daanan. So, walang tutulong sa kanila. Nung unahong panahon din, kawawa ho ang mga may sakit, kawawa ang mga matatanda, kasi pinababayaan lang ho talaga sila. Tandaan niyo po, hindi ito kahapon lang nangyari, thousands of years ago. Hindi ito yung panahon na may mga high-rise building, hindi ito yung panahon na mayroong mga wheelchair, may mga flat na mga daanan, hindi ho. Ito ho yung panahon na puro kagubatan, matataas mga bundok, hindi patag ang mga daanan. Just imagine na si Mephibosheth, wala siyang maiko-contribute sa society. Ni makapagputol lang ng puno, hindi niya magagawa. Pero tingnan niyo po ang nangyari kay Mephibosheth. Nakalimutan siya ng mga tao, pero si David, hindi po siya nakalimutan. Ang sinabi po ni David sa kanya sa 2 Samuel chapter 9, pakita nga natin, verse 7. Next slide please. Hindi, nakalagay din dyan. Next mo pa. 2 Samuel 9, verse 7. Yan. Okay, sabay-sabay nating basahin. Tignan niyo po sabi ni David sa kanya, "Huwag kang matakot, alang-alang sa tatay mong si Jonathan. Nagiging mabait ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo lahat ng lupain ng lolo mong si Saul. At lagi ang kakain kasama ko." Just imagine na si Mephibosheth, wala siyang maibibigay, magagawang isang bagay para kay David. Pero si David, inabot siya, tinulungan siya. Hindi man siya nakikita ng mga tao na may worth. In short, ang tingin ng mga tao kay Mephibosheth, worthless. Pero kay David, wanted itong taong ito. Gusto ko itong makasama. Bakit? Ano bang meron kay Mephibosheth? Wala po siyang kahit anong meron. Background, lolo niya si Saul. Ano nga bang ginawa ni Saul kay David? Gusto siyang patayin. Diba? Ng lolo niya. Kung tayo yun, nilagay ko rin sarili ko dyan,
parang di ko na siya papakialaman, bahala na lang siya. Pero this is something where we could learn na pwede o dapat pala nating tulungan ang mga tao kahit wala silang mako-contribute sa buhay natin. At tignan niyo po, dinala siya sa palace, kumain kasama niya. Iba po kapag kasama ang hari sa kainan. Ulitin ko, iba po kapag kasama ang hari sa kainan. Dahil kung ano ang pagkain ng hari, yun ang kakainin mo. Hindi ho yan yung, oy, magkaiba tayo dapat ng order, ha? Dapat yung order mo, 100 pesos lang. Akin, 200 pataas. Wala hong ganon. Dahil nung unang panahon, basta nilagay dyan yung pagkain, kumain ka. Naintindihan, no? And actually, si Jesus mismo, pinapakita rin po ang bagay na to sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron ba mga tao na tayo mismo, kailangan meron muna silang gagawin sa atin para natin sila tulungan? Tignan natin ang totoong pag-ibig. Paano nga ba tayo minahal ng Diyos? May ginawa ba tayong mabuti para sa Kanya? Kaya niya tayo minahal? Wala. At times nga, madalas pa natin nakakalimutan ng Diyos. Pero tignan nyo ang ginawa ng Diyos sa atin. Minahal niya tayo. Next slide. Nung tayo po ay basag at wasak, He pursued us. Nung wala po tayong maibigay para sa Diyos, wala kang maitulong, magawa para sa Kanya, still, wini-welcome niya tayo. Walang-wala ka. Di ka makapagbigay ng tithes and offerings. Kasi wala ka talaga. Welcome ka pa rin. Amen? And kahit wala tayong talagang maipakita na magandang bagay sa Kanya, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kung akala po nating malayong-malayo na tayo sa Diyos, siya mismo yung nagbabalik sa atin. Alam niyo po, tinignan ko po yung attendance natin ng mga nagdaang mga linggo. Praise God, maraming mga kapatid na natin na matagal na din natin nakasama, bumabalik. Baka isa yun, yung katabi mo ngayon. Di ba? Dahil mahal yan ng Diyos. At baka ikaw rin, feeling mo, lagi ka nga nandiyan dyan, pero malayo ka naman sa Diyos. Huwag mong isipin na porkit, dito naman ako lagi, pastor. Baka, oo nga, nandiyan ka, physically present, pero baka mentally absent. And ngayon, baka kaya gising na gising ka, hindi ka nakakatulog ngayon kasi gusto kang ibalik ng Diyos sa Kanya. And I believe, wala tayong ginawang mabuti kay Lord, pero minahal niya tayo. Katulad ng ginawa ni David kay Mephibosheth. Alam niyo po, pwedeng hindi na naman to ilagay eh. Di ba? Pwedeng hindi na to ilagay ng sumulat ng 2 Samuel. Pero bakit kaya? Para ipakita na yung mga taong merong relationship kay Lord, dapat mag-care sa mga taong wala namang kayang ibigay din na mabuting bagay para sa kanila. Alam niyo po, gusto ko lang isingit ito. What does it mean, next slide, to live a life of costly love? Ano po yun? To care for people who cannot return the favor.
Anong ibig sabihin na totoong nagmamahal ka? Totoong Kristiyano ka. Ikaw ay nagmamahal, nagke-care, kahit wala kang makukuha dun sa taong yun. Alam mo, bakit ka makikipag-close madalas? O baka bakit mo kino-close si chairman? Para ba magkaroon ka ng pabor sa kanya? Bakit yung ibang mong kapitbahay ayaw mo lapitan? No? Isipin natin, ginagawa ba natin ito dahil mahal natin ang Diyos o gusto lang natin meron tayong pabor? Alam niyo po, in history, hindi ho natin ma-enjoy yung mga bagay na na-enjoy natin ngayon kung hindi dahil ho sa mga Kristiyanong namuhay ng costly love. Alam niyo ho ba yon? Tignan na lang ho natin. Ang una hong mga nagpatayo ng mga ospital ay mga Kristiyano. Kaya tignan niyo po, di ba, sa labas, kapag merong ambulansya, anong sign makikita niyo? Cross. Ang dami namang pwedeng sign, pwedeng heart, di ba? Bakit cross? Anong meron? Napansin niyo yun? That's why we enjoy yung healthcare ngayon. It is because of Christianity. Mga tao na mayroong mga kapansanan, tinutulungan nilang pumunta doon, operahan, ayusan. Minsan yung mga doktor, talagang puyat sila, pero talagang asikasuhin pa rin nila pasyente nila. Just imagine yung mga taong talagang nagbigay, nagpakita ng costly love. And take note, sa mga kababaihan na nandito, hindi natin may enjoy ang equality kung hindi dahil sa Christianity. Sa mga taong tumitingin ng equal sa kanilang mga kapwa. Alam naman ho natin na kahit ho nung una pang panahon din ni Jose Rizal, kaya nga nasulat ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, kitang-kita doon yung pagkababa ng mga kababaihan sa society. Tinuturing ang mga kababaihan din ng mga Indio dahil bakit hindi sila nakapag-aral. Ang pwede lang makapag-aral ay mga lalaki lang. Pero bakit ganyan sa panahon natin ngayon? Ba't nagkaroon ng equality? Sinong nag-push nun? Mga atheista ba na hindi naniniwala sa Diyos? Mga tao ba na nakabilang sa ibang relihiyon? Hindi. Actually, Christianity rin. Ang mga nagtayo ng eskwelahan para sa mga kababaihan, nagtayo ng eskwelahan para matuto ang lahat, nagbigay ng mga scholarships, Christianity rin po. So just imagine, kung walang mga tao na sacrificialing nagmahal, hindi natin may enjoy yung edukasyon sa panahon ngayon. At slavery. Hindi ho ibang mga tao ang nag-push na magkaroon ng equality. Kahit sa Amerika, ang nag-dissolve ng slavery, hindi po mga atheista o di naniniwala sa Diyos, kundi sino? Mga Kristiyano rin. Kahit sa Bible, sabi ni Paul kay Philemon, si Philemon po ay isang may-ari ng mga slaves. Sabi niya, yung slave mo, i-treat mo as your brother. Bilang kapatid mo, equal sa'yo. Would we still enjoy yung ganito? Na equal tayo sa isa't isa, kundi dahil merong mga taong nag-care. Sipin ho natin yun. Amen?
At tignan niyo pa ho, ang dulot ng Christianity. Alam niyo ho ba, na ang roots ng science ay hindi naman ho makikita sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Alam niyo ho ba na si James o si Isaac Newton, si Robert Boyle, no? Sa mga electrical engineering dito, siguro kilala niyo yung si Marie Ampere. Kilala niyo ba yon? Si James Prescott Joule at iba pang mga scientists, mga Christians ho sila. Si Galileo Galilei, Christian. Bakit? Anong meron? Because they cared. Nakita nila yung pangangailangan para matulungan ang kapwa din nila. Para mapagaan ang buhay. Amen? Hindi sila binabayaran personally, pero dahil sa nagke-care sila, napapakita yung pag-ibig ng Diyos. Last but not the least po, costly love invites. Ang totoong pag-ibig, nag-iimbita. Pinakitaan po tayo ni Jesus ng maraming mga parables sa Bible. Pag po nagtuturo si Jesus sa mga tao, gumagamit siya ng mga short stories na pwedeng kapulutan ng aral ng mga tao. And yung mga short stories na to, kapag inanalyze lang natin, yung talagang mensahe niya, talagang pag in-apply natin to sa buhay natin, pwedeng matransform ang buhay ng isang tao. Tignan ho natin, ang parable of the great banquet. Ang parable po na ito ay makikita sa Luke chapter 14. At sa parable po na ito, alam niyo po, yung master, inutusan niya yung mga servants niya. Sige, invite niyo yung mga tao. Yung mga kilala ko. Mga tao na hindi naman, na walang sakit. Na mga mayayaman. Invite niyo sila. Pero alam niyo po, tumanggi yung mga inimbitahan niya. At ang sabi ngayon sa Luke chapter 14, next slide, verse 23, kaya sumagot ang may-ari, pumunta ka sa mga kalye at mga lansangan at pilitin mong pumunta dito ang mga tao para mapuno ang bahay ko. Dahil napakarami hong naging excuse ng mga in-invite ng master. Excuse number 1, ano hong sabi noon? Sabi nung isa, kakabili ko lang po ng lupa busy ako. Anong excuse nung pangalawa? Na in-invite, kakakasal ko lang po di ako makakapunta. Masasabi natin, valid naman pastor yung reason. Kakabili nga lang ng lupa. Pero teka, matagal ba tong kainan? Hindi naman Pwede namang bigyan ng oras kahit konti. Di ba? Kung gusto, may paraan lagi. Excuse number 2, just got married. Hindi makakapunta. Pero makikita mo, wala sa church pero nasa ibang lugar. Pwedeng ganun O kaya, tingnan mo, excuse number 3, anong sabi? Nagtatrabaho po ako Wala akong oras dyan. Talaga bang walang oras pag nagtatrabaho? Meron Meron pa din. Kung gusto, merong paraan. Kung kaya, tignan niyo po ngayon ang sinabi ng master.
forget the ones who made excuses. Pabayaan mo na. Kalimutan mo na yun, yung mga taong nagbibigay ng excuse lagi. Yung mga in-invite mo na, "Oy, tara, sama ka sa akin sa church." "Ay, busy ako eh." "Ay, wala akong oras eh." Wag na yun yung i-invite mo. Anong sabi dyan nung master? Go into the streets. Pumunta ka sa mga kalye. Bakit? Ano bang meron sa kalye? Find the broken. Yung mga taong wasak. Mga taong nakalimutan. Mga taong mahihirap. Mga taong outcast. Ang church po, mga kabatid, hindi yan lugar ng mga banal talaga o mga walang kasalanan, kundi ang church lugar ng mga broken, lugar ng mga forgotten, at lahat tayo nagpapaayos, nagpapagaling sa great healer. Pwedeng sugatan ka dito ngayon, pumasok ka ng church, ang daming mga taong nakasakit sa'yo, kaya marami ka ring unforgiveness sa puso. But let me tell you, our great healer is the Lord. And kung meron man din na mga problema ka sa buhay mo, hindi mo maresolba, tandaan mo, si Lord ang nagbibigay ng solusyon sa lahat ng iyon. Kung walang taong ibang nagmamahal sa'yo, kahit pamilya mo, kahit friends mo, pwedeng outcast ka para sa kanila, pero kay Lord, anak ka niya. And let me tell you, na si Lord mismo, gusto niya na ang bawat isa sa atin mag-invite ng mga tao para mapuno ang bahay niya. One of the ways na kung saan magagawa natin na mapasaya natin din ang Diyos ay yung makapag-invite tayo ng kapwa natin. Because actually, yung last na commission ng Diyos o yung last na sinabi niya sa mga alagad niya bago siya umalis is to go and make disciples. Pwedeng iniisip natin, ang discipleship o kaya pag-i-invite, gawain lang ni pastor, gawain lang ng leaders, gawain lang ng mga taong matatagal na sa church. Nagkakamali ho tayo. Dahil lahat gustong maligtas ng Diyos. And kung pinaghaharian tayo ng pag-ibig ng Diyos, meron kang pag-ibig sa puso mo. Na hindi mo hahayaan yung mahal mo sa buhay ay hindi mo makasama sa langit. Paano kung dumating yung panahon na napunta pala sa impyerno ang isang taong malapit na malapit sa iyo? Pero not even once, hindi mo siya shinera ng gospel. Tapos sinabi niya sa harapan mo, kung ikaw kaya, nandito sa impyerno, diyan ako sa langit. Palit tayo. Ni isang beses, hindi mo man lang ako sinabihan na mahal ako ng Diyos. Na kailangan ko pala siya sa buhay ko. Kaya tignan natin. Kung mahal talaga natin ang kapwa natin, papakilala natin si Jesus sa kanila. Amen? Wala namang mawawala dito, wala ring talo eh. Lahat panalo. Mas mabuti pa nga eh, kung ma-invite natin sila kay Lord. Kesa sa may magsabi na, baka naman hindi totoo yan. Dahil kung hindi totoo ang Christianity, at bula lang pala ang lahat pag tayo namatay, okay lang. Pero kung tama pala ang Christianity, at hindi totoo na pagkamatay natin, bula lang din tayong mawawala, kawawa ang marami. Hindi ho ba? Kawawa ang marami. Kung kaya, bakit hindi natin gawin
na i-introduce si Jesus sa ibang mga tao. Nakakalungkot kasi nireject yung invitation dito sa parable. Ang daming mga excuses ng mga tao. Ang daming excuses. Hindi mawawala ng excuse. Pero this time, sinasabi ng Diyos na itigil na natin yung mga may excuse. Kasi lahat naman di nawawala ng excuse eh. Sabi mo nung kabataan mo, medyo bata-bata pa po ako, hindi pa ako makakapaglingkod sa Diyos. Hintayin ko po muna makapag-college ako. Noong nag-college ka, pastor, medyo busy po, maraming mga assignments, maraming exams, kailangan mag-review. Hindi po muna ako makakapag-focus kay Lord din. Pagkatapos ko na lang po gumraduate. Nakagraduate ka, meron ka ng trabaho, anong sasabihin mo? Pastor, di ako makaka-attend, pagod kasi ako galing sa trabaho. Tsaka na lang po kapag po siguro, mga pamilya ko, may pamilya na ako, may anak na ako, para makasama ko na rin sila. Nagkaroon ka ng asawa, anak, sasabihin mo, pastor, wala kasi magbabantay sa mga anak ko. Bata pa lang kasi sila eh. Siguro ho, pag lumaki-laki na, lumaki na yung mga anak mo. Tapos, sabihin mo, pastor, pasensya na kayo ha. Hindi ako makakapunta ng church. Kasi, walang magbabantay. Laging umaalis yung mga anak ko. Walang magbabantay sa bahay, pastor. Tumanda ka na. Senior na. Pastor, hindi na ako makakapunta. Sakit na ng tuhod ko. Malayo eh. Tingnan nyo. Lahat ng part sa buhay natin may excuse. Lahat may excuse. Kung ayaw pumunta, hindi talaga pupunta. Magbibigay at magbibigay ng excuse. Pero tignan nyo, yung sinabi ng master. Next slide nga. Next slide please. Tignan nyo, naka-highlight. Pilitin mong pumunta dito ang mga tao. Hindi na basta invite eh. Tignan niyo yung sabi pilitin. Bakit? Para mapuno ang bahay ko. Isang gusto ng Diyos na mangyari, mapuno ang langit. At konti ang mapunta sa impyerno. Gusto mo ba nun? Maraming tao sa langit. Gusto mo nun? Amen? Kung gusto natin nun, mag-invite tayo ng maraming tao. Alam niyo po, sa parable na ito, binibigyan tayo ng mensahe ni Jesus na hindi lahat nang i-invite natin, tatanggapin yung invitation natin. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil na tayo sa pag-invite. Hindi lahat magsasabi ng, yes, pupunta ako. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka na sa pagtatry. At hindi rin lahat makikinig. No? Pero hindi ibig sabihin nun, susuko ka na. Kaya, wag tayong maghintay dun sa tamang moment para mag-invite. Minsan ganun eh. Pastor, kumukuha lang ako ng tiyempo. Di ba? Para makapag-invite. Pero sa totoo lang, paano malalaman yung tamang tiyempo? Wala. Walang tamang tiyempo. Walang right moment. Kailangan ikaw mismo mag-initiate. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Amen? Ang ating conclusion, love like Jesus loved.
Gusto nyo ho ba ma-enjoy ng next generation yung freedom na nararanasan natin? Yung education na nararanasan natin? Gusto nyo ho bang ma-enjoy ng mga tao yung kapayapaan na meron tayo ngayon? Alam niyo po, kawawa yung susunod na generation kung ang generation ngayon hindi ho mamumuhay na merong totoong pag-ibig sa buhay nila. Kawawa. Kawawa. Pero kung mahal natin sila, papakita natin to. Amen? Meron ka bang unforgiveness ngayon sa puso mo? Hindi ko po alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa inyo, pero isa lang yung mensahe sa atin ng Diyos. Magpatawad dahil tayo ay pinatawad. Mahirap gawin, pero kailangan gawin. Alam ko may mga ganyang, may mga ganyan tayong experiences sa buhay. Mahirap gawin, pero dahil kailangan, gagawin mo. And I believe, kapag ginawa mo to, lalaya ka naman dun eh. Amen? At kung ikaw rin magki-care sa mga taong hindi naman kayang ibalik yung pagki-care mo sa kanila, it will be rewarded by the Lord. Amen? And last but not the least, ano yun? Mag-invite. Nakikita nyo ba yung mga empty seats natin dito ngayon? Sa katabi nyo, tingnan nyo, kung merong kahit sa unahan dito, may empty seats dyan. May mga tao na pwede sana uupo dyan, pero wala. Let us populate heaven. Amen? And hopefully, ma-depopulate natin yung hell in the future. Amen? Amen. Tayo lahat ay tumayo. Mga kapatid, isa sa pwedeng makapaghinder ng blessings ni Lord sa buhay natin, sa pamilya natin, ay unang-una, yung hindi pagpapatawad. Napakarami hong times na binabanggit sa Bible yung tungkol sa paghingi ng tawad sa Diyos. At pangalawa rin, ikaw naman yung magpapatawad. Sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, gusto ko pong basahin sa inyo ang sinasabi dito. Sabi ni Pablo sa mga Christians, alisin nyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-aaway, mga sigawan, paninira, at huwag nyong saktan ang damdamin ng kapwa nyo. Instead, maging mabait kayo, maawain at patawarin nyo ang isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Christ. At muli, Matthew 6 verse 14 to 15, dahil kung pinapatawad nyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Pero kung di nyo pinapatawad ang iba, di rin papatawarin ng inyong Ama ang mga kasalanan nyo. Yun muna i-deal natin. Meron bang taong mga nakasakit sa atin? Pwedeng matagal na panahon na yon o ngayon. Mahal mo sa buhay, best friend, ex-girlfriend o boyfriend mo, kahit sino man yun. Maaari bang sa oras na to, find it in your heart na magpatawad? Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa. Alam niyo ang bawat unforgiveness na tinataglay namin. Alam niyo po, Panginoon, ang mga taong hiwalay
sa kalooban mo dahil sa hindi pagpapatawad. Lord, mula sa araw na to, alam ko pong inaalign nyo ang aming mga buhay sa kalooban mo. Kung kaya na ipangaral din ang tungkol sa bagay na to, na ang totoong nagmamahal ay nagpapatawad. Sa mga taong nakasakit sa aming mga kapatid, sa umagang ito, magawa po nilang magpatawad sa kanilang mga kapwa. Come on, can you just utter a prayer ngayon? Sabi mo, Lord, mahirap pong magpatawad, pero sa iyong biyaya, pinapatawad ko na ang mga taong to. Pwede bang banggitin mo kay Lord yung mga pangalan nila? Kahit di naririnig ng katabi mo. Sige, hayaan mo, mag-release ka. And the Lord will release you by His grace. Yes, Jesus. Thank you, Lord, for your forgiveness. Dahil nagbigay rin po kami ng pagpapatawad.